Baka ito per, bilhin nyo my class. Romans chapter 1 verse 16. Sulat ko ni Paul sa Church of Rome. No? Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into salvation. For everyone that believe, to the Jew first, and also to the Greek. So sabi ni Paul, hindi ko ikinahiya, okay? Hindi ko ikinahiya ang bagong balita o yung salita patungkol kay Kristo. Amen. Okay? So if you have the truth, if you have the gospel of Christ, you have power. Amen. Pag nasa iyo ang mensahe ng Diyos, nasa iyo ang katotohanan, ang ibig sabihin, you are in power. Amen. Pagkakalangin ang Panginoon. If you remain in me and my word remain in you, you ask. Amen? And in my name, you can cast out demons. Okay? So napakahalaga ang salita ng Diyos para sa atin. Amen? So napakahalaga ng katotohanan. So, the truth is the eternal truth. Nang hindi binigyan ng Diyos ang salita para sa isang circumstances. But if you have the truth of Christ, you overcome the circumstances. Yes. Amen. So, pag-ahalin ka, angat sa iyong problema pag nasa iyo ang katotohanan patungkol kay Kristo. So, bago tayo mag-diretso dyan, so titignan muna natin yung 2 Timothy 3:15 to 16. So, pinapalalahanan tayo sa salita. Ano yung salita ng Diyos? Ano yung makukuha natin sa pagdidinig? Ano yung profitable? Ano yung pwedeng maidagdag, maidulog para sa akin? Okay, alamin natin po yun. Kasi by hearing to the word of God, there comes your faith. Okay, nagsisimula ang iyong pananampalataya. Faith requires action. So kailangan mo, kung mayroon kang pananampalataya, kailangan mo gumalaw, kailangan mo punta sa church para makinig ng salita ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Tayo sa tahanan ng Diyos na kung saan tayo ay mag-aral. Amen. Okay, to receive the doctrine, the truth, the word, the manna, the instruction of God. Amen. Everybody say amen. Amen. Tayo dito napunta for a certain business. Okay, hindi tayo napunta dito para mag-packet lang. Okay, hindi tayo napunta dito dahil may problema tayo. Okay? Amen? Amen. Hindi yung problema, tapos na, nagtagumpay ka na kapatid. Amen. Ano natin ang Panginoon? That is the power of the gospel of Christ you receive. So, punta natin, sabi doon, nagsulat si Paul kay Timothy in chapter 2, 2 Timothy chapter 3 verse 15. And how from child you have known the Holy Scripture. So, Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ. Ano sabi doon? Magiging maalam, magiging matalino. Hindi basta alam mo, ligtas ka na. Hindi dahil ito na, kaligtasan ay nasa akin na. You become wise for the salvation. This is in Christ. Kailangan matutunan natin kung ano talagang hatid sa atin ng kaligtasan na kay Kristo. Amen? Napakahalaga po mga kapatid. So, mahalaga ang the proper interpretation of the subject, no? Dito sa nasusulat. Okay. Sabi doon, Holy Scripture. So, meron tayong tinatawag ng tatlong language sa Bible. Ang origin is the Greek and the Hebrew, and the third is English. No? Yun po yun. Ang original talaga, ng Hebrew at saka Greek. Kaya lahat yun, binigyan ng iba't ibang salin ng Bible hanggang dumating sa ating panahon. Ito ng parang hindi natin maintindihan, back to the origin. Kasi hindi lahat ng nasusulat truly is stated. Amen? Kasi minsan, yung buhaya sa mata natin, butikinan. Amen? No matter, may Jurassic,
Amen? Sa atin ngayon, tanggal na. So, paano natin yan? I-match, kaya ganda ng pagpunaw sa Bible. Without the wisdom of God, maiiba yung ating pananaw, maiiba yung ating pananampalataya, maiiba din ang iyong faith, ang iyong prayer, even your worship, your understanding, maiiba. No? Hindi maganda. Pero pag matutunan natin ang katotohanan patungkol doon what is in the mind of the author, then tama ang iyong pananampalataya sa Diyos. So, Holy Scripture, nabanggit ko doon, no? Holy Scripture, in Greek is Heros Gramma. So, Heros Gramma, ibig sabihin na Holy Scripture. Heros Gramma. Tanda natin kasi magkaiba yung All Scripture and Holy Scripture. Hindi po yan parehas, ha? Tanda po natin. Kaya yung pagbasa sa Bible, napakahalaga. Holy Scripture is the Heros Gramma. Okay? Meaning, the contains of the word, the subject matter, or we have to know the phrases and the tenses. So that is the Holy Scripture. Yun ang nais parating sa atin at kailangan maintindihan natin ang mga laman na susulat. Kasi iba yung sinabi sa iyo na isulat mo, ibig sabihin dictated. At iba naman yung sinabi sa pumunta ka doon, isulat mo ano ang nangyari. Everybody say amen. O mayroong salita sa Bible na dinitang. Direct from the mouth of God, mayroong nasusulat na si Moses lang nagsulat ayon sa kanyang nakikita. Ayon sa kanyang perspective. So, that is the art of writing. Ay maintindihan dapat natin yan. Hindi po kinabasa mo na, hindi pa siya okay na pasok sa iyong pagpunawa, yun na yun. Kailangan we have to be. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi natin pinapaganda sa kita. Tapos, hinuhukay natin patungo sa katotohanan upang hindi tayo ma-deceive na anumang mga kapuruan na ating pinana. Hello? For the greatest Heros Gramma, meaning the contains the subject matter and the phrases and tenses. So, subject matter dito is child. Ang ibig sabihin child is prepos, the subject matter. Dito sa verse na natin kinukoy at ating nabasa. Sabi doon, to become wise for salvation through Christ and Christ. Meaning ng wise, ibig sabihin sa Greek ay sopiso or sopian. No? Yun ang ibig sabihin nun ng wise, ng word na wise in English. So, piso or sophia is a skillful device of thought. Nasa iyong art of understanding. Nandun po yan kung paano mo ito nauunawaan. That is the art of your understanding. Lahat bagay may art. Amen? Amen. Makita mo mukha mo. Hindi mo lagyan ng art. Yung galaw mo, hindi mo pagandahin. Amen? Yung lakad mo, hindi mo maiayos. Yung buhay mo, hindi maiayos. Everybody say amen. That is the art of understanding. Yung option, yung choice mo, hindi mo mapili ano yung mabuti, ano yung tama, saan ka pumirmi, saan ka pwedeng hindi. Everybody say amen. Ito tuloy ko ba to? Sa tingin ko, hindi maganda. Sa tingin ko ito, maganda to. Amen. Ito yung buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito naman ang buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. That is the art of your understanding. Everybody say amen. Sa atin, ang pagpapasya, kung may masama nangyari sa atin, huwag natin isisi sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Upon your understanding, ang pagpili, tanda natin, the power of life and death is in your lips, is in your tongue. Wala sa Panginoon, wala kay Satanas. Everybody say amen. Hurt you. Hindi ka kaya saktan ng Satanas. Amen. Sila wala. Amen. Hindi ka kaya saktan ng Satanas. But people of God hurt or destroyed because of lack of Understanding. kaya huwag ka nagsisihin. Ang Diyos, huwag
Satanas na nangyayari sa buhay namin. It's the lack of understanding, lack of knowledge, lack of the wisdom coming from God. Hindi dahil, kaya pala nangyayari ito dahil hindi ako nakapagpapag sa pag-aaral. No! Nagkulang tayo sa salita ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. The Word of God give us wisdom. Tanda natin in Proverbs, sabi niya doon, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kung tayo mayroong takot sa Diyos, hindi ka lang natakot sa nanay mo, hindi ka lang natakot basta sa mga magulang mo, bagos, mayroong kang pinagkatakutan, hindi pa sa lahat. Ano ba Amen. ang Diyos? Hallelujah. So, you develop skills in the product of training, and training develop skills. No? Pag sinabing training, nandito tayo. Kaya ang produkto, ang magiging bunga nito ng pakikinig is the skills of understanding. Amen. Kasi kulang tayo sa pakikinig. Yun na, pag nag-aaral ka, cellphone ka, pag tinanong ka ng teacher mo, kung dumating sa time ng pagsusulit, ngayon ka ba nasagot? Because during of the time of explanation and teaching, ang iyong pag-iisip, malayo doon sa subject matter. Saan natuto? Sa cellphone. Okay? Amen? Minsan, may anak ko minsan, yung utusan. Kasi cellphone pa rin. Bumalik, ano ba yung utos niyo? Diba? Cellphone, kayo kasi bakit ako pa yung utusan? Diba? Galing. Diba? Galing. Pinabalik nyo. Hallelujah. So, that's why you pay attention to the training, and by the training, you develop skills in the subject of soteria or salvation. Kaya maintindihan natin ang kahalagahan ng ating kaligtasan sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Yung kaligtasan, not your own works, not in your own faith, but it's the finished works of Christ. Sabi niya, hindi ka pa born again. Hindi mo pa ako nakikilala. Hindi ka pa naging Kristiyano. Hindi ka pa pumapasok sa church. God's love you. Amen. Kaya you are predestined na ayaw talaga ng Diyos na isa sa atin ay mapagpapama. Amen. So, lahat tayo, nilil ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaso lang yung tao matigas na lang ang puso. God's want to show His light. Amen? Gusto naman ng Panginoon pakita niya ang liwanag niya at tayo mabubungay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Everybody say amen. Tignan niyo ba ng mga tao mahilig magtago sa dilim? Di ba? Kaya ang bahay namin, ang palibog dito, napakaliwanag niya. Amen? Yung mga nilagyan ni Kuya Isang dyan, 100 watts. Liwanag. Amen. Para makita yung sino niyang nasa dilim. Amen? Kaya pag tayo nasa liwanag, wala tayong itinatago. Amen? Hindi na evolution, but you are the light of this world. Amen. Uli ng Panginoon. So sabi ng true faith comes from the Word. Word means pistis. Sa Greek word, ang faith is pistis. Through faithfulness of Jesus Christ. No? So, ang salvation, nangyari ito o nagawa ito through the faithfulness of Jesus. Hindi dahil may ginawa ko tayo. Dahil sa mabuting o kagandang buhay ng ating Panginoon. Panginoon Diyos. Kaya wala ka pang naganap, wala ka pang ginawa, hindi ka pa nag-isip, hindi pa sumagi sa isip mo, nasa puso ka lang
masasayang para sa atin. Everybody say amen. Amen. Kasi may bagay ko na magandang bunga para sa atin lahat. So salvation is the product of faithfulness of Jesus Christ, not your own faith. Amen? Gumaling ka hindi dahil sa iyong pananampalataya. Gumanda ang buhay mo hindi dahil sa iyong pananampalataya. Ligtas ka hindi dahil sa iyong panalangin. No. Gumaan ang iyong sitwasyon hindi dahil sa iyong panalangin. That is the work of Christ. That is the faithfulness of Christ. Yung pananampalataya natin wala. Sabi ng Panginoon, kung mayroon kang pananampalataya kaya na malit na bulit, mayroon po ba? Kaya pa natin sabihin sa mundo, tumalon ka sa dagat. No one can do that. Wala. Galing faith yun. Kay Jesus. So yung faith ni Jesus, ang kailangan natin. Everybody say amen. Amen. The peace I have in you is sufficient. Sabi ng Panginoon, kung nagtagumpay ako sa mundo, magtatagumpay din kayo. Amen. Kung hindi ako nakil, hindi nadala sa mga statistic, kayo din, hindi din po tayo malilim ng Mesiyan. Amen? Amen. That is the word of God. So, 2 Timothy, ito tayo. 2 Timothy 3:16. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. All, sabi ko nga kanina, yung una is, ano sinabi doon? Holy Scripture. Amen? At dito sa 3:16 is all Scripture. Tanda natin, magkaiba po yan. So, all Scripture is given by inspiration. So, ang salita na isusulat, hindi dahil may narinig ang tao. God inspired. Sabi kanina ko, all Scripture. Ano yun? Is the art of writing. And God gave breath to the art of writing. Pagkaiba ko yun. Holy Scripture, all Scripture. So, dito tayo. So, maintindihan natin natin ito. Passagraphy is the art of writing. It's given by inspiration or the breath of God. When we read the Bible, always be in the right interpretation. Dapat, paano magkaroon tayo ng right interpretation? Ask God to listen. And the Holy Spirit will give you to understanding about this word. Everybody say amen. Hindi na basta we interpret the Bible in our own intellectual capacity, but by the Spirit of God. Everybody say amen. If you worship is not true without the conviction of the Holy Spirit. Your prayer is not true without the words coming from the word. Because God give you the word. Kung ano yung ibigay ng Diyos sa salita sa iyo, para yun din ang iyong sasabihin. Amen. Pagpahan natin ang Panginoon. So, pangalawa ko mga kapatid. Now, meron, ako na-excited ako pag sinabing salvation. Marami itong dala. But salvation is the power of God. Amen. Your life is in power. Kaya sabi ng Lord, you can cast out demon when you say, out! Wala na ibang, umalis ka na, please. Huwag na kanta-kanta. Amen? You know, that is how powerful you are. Amen. Amen.
Amen. Pag sinabi, problema! Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag ako kulit. Huwag ako inlangin. Anak ako ng Diyos. Amen. Diyan ka lang. Bayarin, diyan ka lang. Huwag ako inlangin. Kaya kitang bayaran. Amen. Hello! Amen. Sakit ka lang naman, no? Hindi ka ni-entry ka. Huwag mo akong pagkalian. All authority is given to me. Amen. And on earth. Hello? Amen. Jesus, wala ka sa tanas. Kanino? Amen. Nasa atin. Amen. Speak the word of God. Worship the word of the Lord. And the enemy will be. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Palakpakan tayo. So, scriptures, all scripture, passagraphy is the art of writing. It's given inspiration or the break of God. So, kailangan maingat tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. So, when the Bible is written, there is no English existent. Sabi natin, nung araw na naman English eh. Yung isinulat, ang unang mga salita ng Diyos, hindi in English version, in Greek and in Hebrew. So God inspired the language of Hebrew and Greek. Kasi in English, bata pa yan. Bata pa yan na marami pang mangyayari. Marami pang interpretation sa English. Kasi napakabata yan. Like yung Greek and Hebrew is more than 1,500 years na. Yung gano'n siya katagal sa panahon natin. Kaya mahirap minsan unawaan ng Bible. Amen? Amen. Pero paano yung unawaan? Mabuti pa yung kamilyo, makapasok sa tutas ng larayon. Mabuti pa yung kamilyo. Eh, tayo naman. May ninjas na yan. Kaya na Palawan. Ha? Mayroon pa yan. Lalawa. Ha? Mayroon kasi dito na bawal. Pwede yung kamilyo makapasok sa puntas ng karayo. Amen. Hallelujah. Isang matatawa po tayo. So, the Bible is not an English material because English is about 800 years old pa lang. Medyo confused ka sa salita ng Panginoon. May mga Google naman kayo. Okay? Sa cellphone, titingnan nyo ano sa Hebrew, ano sa Greek word. Everybody say amen. Amen. Para hindi ko kayo ma-confuse sa inyong mga basa. Hindi lang kung ano nabasa dyan, ano nabasa ko yun na. Hello, everybody say amen. Amen. So, sana tayo. Therefore, English are not inspired by God, and the inspiration of God is the original language, which will be the Hebrew and in the Old Testament and Greek in the New Testament. So, doon sabi na, may mga example dito eh. Pag sinabi ng Lord, okay, bibigyan ko yun ng instances. Do not love this world, nor the things it offers to you. When you love the world, you do not have the love of the Father. Ano sabi sa Tagalog? Huwag mo mahalin yung mga bagay sa mundo. Kasi pag minahal niyo, maging kaibigan niyo, ang mundo, wala sa inyong pag-ibig ng Diyos. Tama? Amen. Sabi niyo po yan sa verse 1, sa 1 John 2:15. Do not love this world. Pero sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world. Sabi ng Diyos, huwag mo mahalin ang mundo, ako lang. Tama niyo? Huwag mo mahalin ang mundo, ako lang. Parang parang hindi makaukma, di ba? Bakit si Lord lang, ako hindi pwede? Ang mahalin ang mundo. Because an English version, word is a meaning. But kung balikan mo natin ang original language, the Hebrew and the Greek word, mayroong dalawang meaning po yan. Cosmos. Ibig sabihin, where we are now. Sa mundo, that is world.
Aeons, the way of thinking. That's another meaning of word. So, hindi tayo mag-aksi-ayon sa takbo, sa isip nila, sa ginagawa nila. Amen? Amen. So, makikita natin yung pagkakaiba. Kasi sabi ng Lord, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Everybody sing it. Amen. Hallelujah. Mahalaga na intindihan po natin kahit paano. Okay, another. Sabi doon sa James 4:4, the adulterers don't you realize that the friendship of this world makes you an enemy of God? Sa inyo nga, sundan niyo ako. Sabi doon, don't you realize that the friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be the friend of the world, you make yourself an enemy of God. Wants to be the world's friend. Kung tayo ay nagkaibigan ng mundo ito, maging kaaway James ng Diyos. 4:4. And then, sa isang verse, sabi ng Panginoon, go to the world and preach the good news to everyone. Tayo mahal niya ang mundo. Minsan makakonfuse tayo dito. Pero back to the original meaning, template. Amen. Iba yung nasaan ka ngayon, iba yung takbo ng isip. Amen. So yung mundo, pero huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Amen. Amen. Hallelujah. So, the scriptures reveal the eternal truth. No? Ang salita ng Diyos na dadala na eternal na katotohanan, hindi panlabas. Dinalang salita ng Diyos hindi para sa ating circumstansya o ng mga pangyayari. Ibinigay ang salita para sa atin. Kasi pag ang salita ay nasa atin, we will be able to overcome every circumstances. Amen. Paano natin mapapagawa? At ano ang nangyari sa buhay mo? Ano pa ba ang nangyari? Pangit na karanasan. Amen? Pangit. Pero pag ang salita dumating sa buhay natin, let the gospel, let the goodness will empower your situation. Amen. Amen. Hayaan mo ang salita. Hayaan mo si Kristo, the Christus. Hayaan natin. Ay sabi niya sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kung kinakaya ng Diyos, magtagumpay siya sa lahat ng paninira, sa lahat ng pag-aapi, sa lahat ng pag-aligura, sa lahat ng kung sinompres siya ng mga Parisiyo, bayaran mo to. Walang hawakan sa pera. Bayaran niyo yung tax. Sinompres siya doon. Wala silang bit-bit. But if you have the word, the truth, the eternal truth, say something. And you can have it. Everybody say that. Amen. Dapat maniwala tayo doon sa ating sinasabi. Sa sinasalita namin. Kaya mag-ingat po tayo sa pinabanggit ng ating bibig. Everybody say that. Amen. Huwag po may dumarating na medyo hindi magandang sitwasyon. Huwag mong i-declare problema na naman. Pag may problema, sabihin mo, opportunity na naman. Amen. Everybody say that. Amen. May another opportunity that I see the miracle of God. Amen. Doon natin makikita, mag-test kung ang ating pananampalataya ay gumagana. Believe in God. Believe mo sa kanya. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mamalisa. Huwag kayong matakot. Amen? Ganun na kapangyarihan yung salita na ating natanggap yung kaligtasan dahil kay Kristo. That is power. Power that transforms life. Hindi yung power na
tawag ako. Hindi yun. Isang sulok lang. Tumbas. Hindi yun. Hindi yun ang power. Yung power, yung paano kumilos o gumagawa ang Diyos sa inyong mga sitwasyon. Amen. Amen. Kung paano ang Diyos tumutugon sa ating mga pangangailangan. Kung paano ang Diyos kumikilos sa sakit at karamdaman. Amen. Kung paano ka binibigyan ng Diyos ng kalakasan sa iyong kahinaan. Kung paano ka binibigyan ng Diyos ng kaalaman to make a decisions right sa magulo ng mga bagay. Amen. Amen. Parang isang sitwasyon na may tabi, hindi mo alam. Okay? Kung saan doon na may ahas, may pagtutok pa, may tutuklaw. Kung saan naman yung isang banda na pagdukot mo pagpapahala. So, parang mag-guess ka ngayon. But if you have the gospel, the good news, the salvation, which is the power of God, wala ka nang pipiliin. Kundi kung ako yung karupan ng Diyos, ay siya yung pipiliin. Amen. Yes! Karupan ng Diyos na maliit o malaking bagay o manong ka, ipasalamat sa Panginoon. Yes! Amen. Sa big yes! Amen. Karupan ng Dos na may problema ka, tulungan mo lang. Yes! Amen. O may kaniling. Amen. Amen. Kaluban pa ng Diyos na magpangit ka ng buhay at pagpapala araw-araw. Yes! Because death and life ay nasa akin. Wala kung saan nasa iyo. Kaya kung araw-araw, anong lumalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari. Amen. You can eat the fruit doon sa ating sasabihin. Pag sinabi mo, ngayong araw, may darating na mapapala. Amen. That is your faith. Pero wala darating pag hindi ka kumilos. Amen. Ang mahirap sa Kristyano, mag-iba na ka Panginoon. Pag sinabi narinig, sabi ni Iman, Pastor, bibili ako ng kotse. Yes! Amen. Eh, paano mangyari yun? Nakaupo ka na doon, mag-imala ka, ulo na muna ng kalahating kotse, ayun, pinta. Eh, minsan, Kristyano, walang ginagawa, kung umaasa sa'yo wala. Ay, nangyayari. Amen. Hindi naman tayo ng wisdom. Amen. Amen. Eh, baka kayo, matanda na. Si tatay, sabi tatay, Pastor, gagaling na ako. Gagaling ako kasi papalay ko sa pagdadrive. Amen. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Because we are destined for victory. Nandiyan na. Tayo na lang gagalaw. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. So, sabi ng Lord sa John 16:33, I told you these things so that in me you have peace. Ano ibig sabihin ng peace? Shalom. Peace, shalom. Dapat parang mo pinigil ka na araw-araw. Shalom, my brother. My adelphos in Christ, shalom. Ano ibig sabihin ng shalom? Nothing lacking. Nothing broken. Nothing missing. In Christ Jesus. Pagpapakalan natin siya. Hallelujah. So, yung salita ng Panginoon, hindi ko na nagko-complain. Hindi ko na nagko-complain. Amen. The Bible is written of 40 different authors. 40 different writers. Sa iba-ibang kapanahonan. But they never met in a single moment. Namatay na yung nagsulat, may nabuhay, may nagsulat sa ibang panahon, pero hindi ko nagpanagpo. Nang i-collect, when this scripture collected, iisa ang kanilang sinasabi. So, ibig sabihin, yung salita na susulat, may divine intervention. Hindi lang ito sinulat na wala ang presensya ng Diyos. Amen. Pag
Tagalog, huwag ka doon. Hindi lang basta doon ka tututok. Okay? Kung back to the original words. Kasi ang bawat lahi may kanya-kanyang mga salita. Amen. Meron na sa iba, bumigay sa iba sa atin paru-paro. Ay, susunod sa Bible. Okay? Ay, paru-paro sa kanila, sa atin worm. Kasi mula sa worm, magiging paru-paro ka. Ayan. So, kailangan matuto po tayo. So, it's written by 40 authors, over 1,500 ratings, and they do not name each other. So, God inspired people to write, but God did not dictate what they want to write. Ganun po. Di ba, sinutusan mo si Jovan, pagbaba mo ng airport, isusulat mo ano lang ang pangyayari. So, ako, in-inspired ko siya magsulat lang kung ano nakikita ko. So, pagdating na doon, nakita niya, pagbaba niya, nakita yung driver, sino ang paliwan mo? Ang flight steward, siyempre, hindi naman i-inspire ng Diyos yung driver. Para sa palinyo, flight steward is siya ang in-inspire ka. Kung makikita mo, isusunod mo. So, nandun sila with intervention. God inspired me to write what he and so. Amen? So, yun ang nangyari kay Moses. So, in Jesus is the writing of Moses. Kay Moses yung tatlo. Diary. Sino dito ngayon mag-diary? Hello? Dati. Meron dito, dati high school ako. High school. Dati yun. High school. Yan. It's a diary. So, inspiration of the scripture is the art of writing. So, ibig sabihin, everything is truly stated, but not everything is a statement of truth. Totoong nasusulat. Amen. But that is not the statement of truth. Hindi po pinasusulat, totoo na. May susulat, pero yung totoo, hindi pa dumating. Once amen. Sinulat from Genesis o Exodus to Malakay, statement of truth. Dumating na ba yung katotohanan? Ha? Sino nagsabi nito ang hindi ba? Amen. Yes! Kasi si Kristo, parating pa lang! Amen. Sa yung eternal truth, siya ang gagawa lahat ng nasusulat. Jesus fulfilled what is written in the past, in the Old Testament, and the writing of the prophets. Lahat ng mga ritual, lahat ng mga offering, lahat ng mga tent, lahat ng mga visit-visit, lahat ng mga pagkakatay, ang Diyos, si Kristo, ang gumanap. Amen. Kaya ano? Sino mas kapalan? Sino swerte? Sino nakajakpat dito? Amen. Tao na nauna sa atin. Kaya yung kanilang pananampalataya, nasusulat sa Hebrews chapter 11. That faith is not for us. It's not us. Their faith, they're hoping things to come at nangyari sa panahon natin. Wala tayong i-offer. Because Jesus Christ is the Lamb of God who take away our sin. Sa unang panahon, sa panahon nila Moses, pag nagdasal na, mag-offer sila ng karniro, malinis, walang pilay, walang kulang ng kuko, kumplito. Kahit wala pa ng rancho mo, yung kuling ko, mag-offer ka. Because you're not perfect. Amen. Amen. Pero salamat sa Lord. That is the gospel. That is the good news. Amen. Dumating yung good news sa atin. It is the salvation. Amen. Good news yun. Na-promote ka? Good news yun. Amen. But it's not the gospel. Good news yun nasusulat sa Old Testament. Magaganda yun ng mga pangyayari. But that is not the gospel. The gospel is Christ.
Di ba? Naging sekretary ka ni Donald Trump. Naging spiritual advisor ka. That's good news. Is not the gospel. Nag-increase ang sahod mo. Nakatanggap ka ng 30 month. Good news. Ayun. Nag-dogdog kita mo. That's good news. But that is not the gospel. What is life? Nakita mo yung nagpapanggap lang na mahal ako. Nakita ko na nagawa ko sa Panginoon. Yung totoong minahal nila ako. Iniwan ka ng partner mo. Iniwan ka na ng kasama mo. There's one who never leave you. Sino yun? Si Jesus. Alam ka na natin. Hindi ka iniwan. Hallelujah. So, the Word of God is profitable. Ano sa ibig sabihin ng profitable? Ha? Sino ng negosyo dito? Pag sinabing profitable, maganda to. Maganda pagkakitaan to. Pag maganda ang posisyon mo, maganda trabaho, profitable, ibig sabihin, may advantages. Advantage. Naman ka. Amen? Kaya sa kamay ng naman sa iba. Tama ng mga anak na Diyos, mas lamang sa iba! Amen! Hindi pwedeng hinalamangan tayo. Hindi pwedeng naisip na lang ako naisip. Hindi yung magsabi ng isang, halimbawa yung isang magbigay ng instances, ay, kanina ko pa naisip yan. Kanina ko pa naisip, kung wala sa akin. Ay, naisip na rin yan. Hindi tayo ganon. Amen? Kung ikaw yung nagkaroon, di ikaw na ang unang magsalita. Amen! Kung alam mo na mabuti, ikaw na unang gumawa na mabuti. Amen! Nagbigay si Pastor. Ako na sana ako ba dapat nagagawa niya? Hindi. Mapunahan na kayo sa paggawa ng mabuti. Good news. Ano yun? Sino yun? Sino pala yung good news? Sino may dala ng good news? Si Jesus. Nasaan ang good news ngayon? Sa atin. Sino magpapahayag ng magandang balita? Tayo! Para panalo ng Panginoon. Nakikita sa atin ngayon ang magandang balita. Amen. Power. Amen? Anong balita? Magandang balita? Good news. Anong good news? Dati, nagsisigarilyo ako na hindi ko na kaya. That is the power of the gospel. That is the true good news. Ano pa? Dati, mahilig ako pumasok doon sa mga hindi masyadong maliwanag. Sa patay. Masaya ko. Sa patay. Maraming maganda sa umaga. Patay sindiin. Maraming maganda sa gabi. Pag-araw. Parang paligi. Ano, kaya pa sa Joel? That is the power of the good news. Amen! Christ. Nasa atin ngayon. Dati, pinili ko yun eh. Pinili ko sumama sa kanya, pinili ko doon. But when Christ came into my life, I realized. Amen! So, profitable. Ano sabi doon? All scripture is given by inspiration and profitable for deep doctrine. It's a doctrine. Sa Greek word is didascalia, teaching and explanation. Now, kung wala mong turo, paano tayo? Masabi tayo, paano ako makatakon? Paano ako matuturo? Okay? Kung wala mag-explain, paano ako i-guide? Okay? That's why naman may preacher na ginawa, may pastor, may teacher, may evangelist, may apostle, to edify, to train. Amen? Para maging coach natin. Kaya nandito tayo, not only to worship, but to be trained. Amen. Kaya yung mga bata kanina, they were trained by Thomas. Thomas yata sila, nag-train. Yun po nag-resulta. Amen. Amen! Okay?
nagsisimba, sa bawat salita ng Diyos na mayroon sa hindi na baba, nandun tayo. Amen. Mayroon po na po yan. Amen. Amen? Mayroon mangyayari tayo. Amen. Kalapakan natin. Ito aral sa atin, hindi lang yung kasimba tayo, ay hindi tayo natuto. Amen? Marami yung nagsisimba, ay hindi nagsisimba, na natuto. Natuto pastor. Kasi ganito lang yan eh. May nag-aaral, hindi pumasok, ay pumasok na hindi nag-aaral. Amen. Pag nasa church tayo, sabi lang, be attentive. Okay? Kung mayroon kang cellphone, mayroon kang ballpen, ano dyan, isulat mo. Okay? Dahil hindi tayo ganun ka-genius. Baka mamaya, sinalubong ka dyan. Sinungirin ka, nakalimutan mo ang salita ng Diyos. Iba yung nasusulat mo pagdating sa bahay, ano pa man hindi mo makakalimutan. Mayroon kang airing review. Amen? Amen. Pagdating sa nasusulit, mayroon kang sagot. Amen. Everybody say amen? Amen. Ano po yun? Amen? Magkapakahalaga. So, profitable, that tree reaching explanation. The scripture must be told and explained. Kaya tayo mga nagtuturo, kailangan alam natin ito. Hindi basta kung ano na lang yung nabasa natin, yun na lang. Dig the truth. Ask God for wisdom. Kasi pag ang driver, bulan, ang kanyang mga sakay ay tulote. Saan pupunta yun? Ha? Eh kung doon tayo sa pagi pupunta, saan tayo pupunta? Bangin. Proof, ibig sabihin, evidence. Yung salita ng Lord, dahil baka mangyari, mayroon itong testimony sa buhay mo. Mayroong evidence yan. Amen. May nangyayari. Sabi niya, mabilisan ng kotse after 3 months. Nakaparaan ng kotse nila. Pastor, ito na yung evidence. Ang sinabi ko, Amen. the fruit of my desire, the fruit of my hard work, ito na po siya. Ito na po, Pastor, dahil masinong ako. Amen? Ito na po yung Pastor, yung bunga ng aking pakikinig. Simula nung hindi na ako nagwaldas. Iningatan ko na ang bawat pagpapalan ng Diyos. Amen. Everybody say amen. Amen. Kailangan ng mga anak ng Diyos dahil binago tayo ng Panginoon. Noong araw, nahilig ako ng divorce. Walang divorce sa Old Testament. Sa panahon natin may divorce. Sa New Testament, walang divorce. Dangkip. Pero yan, yung sigarilyo, magkano na siya? Ayun. Yung pinakamahal, Ito. may habang tayo. Diba? Sabi nila pag yung lalaki, di marunong ang sigarilyo, hindi daw totoo. Hindi daw totoo yung lalaki yan pag hindi marunong ang music. You see? You see. Pero walang turnover sa asawa, tinadya ka lang asawa, eh, dapat. Saan tayo bangan? Di ba? So, alam niyo may mga bagay na dapat natin makita. Ano yung kaipuhan? Ano yung tama para sa atin? Baka mayroon mo tayong inaalagaan. Bagay na nagdudulot sa atin para tayo masaktan. Iwasin. Ask God for wisdom. Lord, maghimala ka sa ating pag-iisip. Sino na nanalangin na gano'n? Lord, maghimala ka naman sa puso ko, sa isip ko. Pinabulag ang pag-ibig. Kasi kahit ang kanan mo yung paliwanag,
kahit mali, yayakapin pa rin. Hanggat hindi mag-reveal ang Christ, which is the good news, the gospel. Walang power. Amen. Walang mababago sa isip. Kaya nang isuko ang iyong puso, ang iyong isip sa Diyos. And let the Lord will reign. Amen. Kaya nang Diyos nag-ahali sa isip mo. Kaya wala sa iyo. Amen. Lord, hindi ko manaramdaman yung totoong pagmamahal. Kaya meron naman, tanggapin mo kayo. Ilaga ko ang aking buong buhay pagmamahal sa iyo. Amen. Lord, buksan mo ang aking mga mata na matagal na nabulag. Ay, sabi nila, ano yun? Labis na lang. Baka isang ako sa mga bulag. Ikaw. Yes. The scripture is profitable. Doctrine. For proof. Nakakatulong. And, ibig sabihin ng reproof, evidence, after teaching, you are be convicted, grounded, rooted in the knowledge of God. Amen. Pag narinig natin, tanggap natin, magiging nakukumpit. Amen. Pag, sabi naman ng Colossians 1:12, di ba, ang dating buhay na puno ng kadiliman, magiging buhay na puno ng liwanag. Amen. Kaya pag nasa Panginoon ka, sa ating Lord, inaatasan tayo, let your light shine among men. Amen? Let your light shine among men. Hallelujah. Hallelujah. Palakpan natin ang Lord. Ang dating madilim na paligid, magiging liwanag. When you are in the power of God, you can cast out demons. When you say out, pag sinabi mo, umalis ka, aalis yan. Amen. Amen. Pag sinabi mo, pagpapala, Dumating ka. come to me now. Amen. Ang marami talaga ng papalakpak pag sinabi ng blessing. Blessing from east, come to me now. Blessing from west, come to me now. From north, from south, come to me now. That is the declaration. That's the power of your tongue. Amen. That's the question na sa akin. Amen. Good news or not? Good news. It's good news. Kaya lang sa inyo. Amen. Hallelujah. So, malapit na tayo. Okay lang ba? Alam mo na tayo? Amen. So, sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 2, verse 1, and so it was with me, brother and sister, when I came to you, I did not come with eloquent or human wisdom, as I proclaim to you, the testimony of God. So, yung the gospel will invoke you. Parang nasa okay, I invoke my rights to keep silent. Amen.